easterlies ay patuloy pa rin magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa silangang bahagi nito. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Patuloy pa rin umiiral ang shear line dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon, kung saan magdadala pa rin ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan dito sa Bicol region. Samantala, ang easterlies ay patuloy pa rin magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa silangang bahagi nito. Kaya pag-ingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan, ang northeast monsoon o amihan naman ay patuloy pa rin nagdadala ng pag-ulan, lalong-lalo na dito sa Cagayan Valley. At ngayong araw, dito naman sa buong bahagi ng Visayas, maging sa bahagi ng Palawan at nalalabing bahagi pa ng Mindanao, ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ang bahagi ng Caraga at Davao Region, maging ang bahagi din ng Camiguin, Bukidnon at Misamis Oriental ay makakaranas ng mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan, dulot po yan ng easterly. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay patuloy pa rin magdudulot ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi yan ng Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera, maging sa nalalabing bahagi pa ng Central Luzon na dulot nga ng amihan. At dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan at meron po tayong mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot ng mga localized thunderstorm. At para nga sa magiging lagay ng panahon dito sa bahagi ng Bicol Region, maging sa area ng Aurora at Quezon, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog ang mararanasan, dulot yan ng shear line. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days sa bahagi ng Visayas, ang Metro Cebu at ang Iloilo City ay patuloy pong makakaranas ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala, sa bahagi naman po ng Tacloban City, dulot ng shear line, makakaranas po tayo ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan doon sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa bahagi naman ng Mindanao, in the next 3 days, partikular na yan dito sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, ay makakaranas po tayong ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. But during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan nito ay posible pa rin maging malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Ang bahagi ng Metro Manila at Baguio City ay patuloy ang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron lamang po tayong mga tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan na dulot ng amihan. Sa bahagi naman ng Legazpi City, and by Thursday and Friday naman, dulot po muli ng shear line, ay magiging mataas yung chance ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayo nakataas na gale warning, kaya malaya makakapalaot yung mga kababayan nating mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa, at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!